natin. Alright, hi everyone. Abs here, your pambansang data coach. At sa session natin na to or sa training natin na to, ang pag-uusapan natin ay business intelligence with Power BI zero to low code. And this is a end-to-end solution. Meaning to say, pag sinabi natin end-to-end, okay, from data source, okay, dadaanan natin lahat ng proseso ng isang data analyst task, no? Connect to data, data preparation, data modeling, and of course, a little bit of code ng data analysis or data analysis expression or DAX. Tapos, syempre, yung ating dashboard design natin. Okay? Tapos, mamaya, i-upload natin yan, yung pinaka-finished product natin, i-upload natin sa group natin para naman kahit paano ay para naman kahit paano ay meron tayong sample output dito. Pero syempre, okay, this training, okay, we will provide a certificate of completion. Okay, magbibigay tayo dito ng certificate of completion. Pero bago natin makuha yung certificate of completion, you know the drill. Okay? Hindi natin kinakailangan mag-register sa training na to. Hindi nyo kinakailangan mag-attend na sa training na to. All you have to do is to attend on the training, on a live training, or in via Zoom. Okay? Kasi pinost naman natin doon sa pin comment, yung ating Zoom link natin. And yun lang, attend lang kayo, learn lang kayo. Tapos syempre, gagawa kayo ng sarili ninyong project dito sa Power BI. At yung project na yon, yun ang pwede nyo gamitin bilang portfolio, bilang patunay na kayo po ay nag-aaral bilang isang data analyst. Diba? Kumbaga, may certificate ka na, tapos meron ka pang sample project or portfolio, okay, malamang sa malamang malapit sa inaharap ay makapag-land ka po talaga ng client natin. And of course, ang pinaka-project natin dito, this is case studies na kung saan meron tayong gagawin na report. And this from Excel workbook to standing report in Power BI desktop. Yan ang gagawin natin. As a promise po, ang sabi natin, since we are now a Microsoft certified educator, most of our content manggagaling na dito sa ating Microsoft. Okay, I'm gonna close this one kasi hindi na kailangan. And this one is our, yan. Dito manggagaling yung resources natin. Okay? So if you want, I could copy this. Okay? I could copy this one and I will post it. I can post it here doon sa ating dito. I-post ko dito na lang, no? Okay? Yan. Okay? Paki-check na lang po. Okay? Paki-check na lang yan. You can visit that if you really want to or you can search this one. Okay? Because this one is from Microsoft. So, ang gagawin natin is, this is a tutorial from Excel workbook to stunning report in Power BI. Okay? So, may instruction naman dito. Okay, may instruction naman dito na kung anong gagawin natin from prerequisite, okay, how to get data, 'di ba? Hanggang sa pag-download ng sample natin dito and we have prepare your data, okay, and financial analysis here. Okay, yep, sample like that. Okay, pag-transform na ang data natin dito, 'di ba? All the way here hanggang sa makumpleto natin yung report natin with the changing of our yung team color natin, yung team color, yung extra credit natin dito. Yan, gagawin natin yan. Pero syempre, kaya na sinabi natin, okay, na medyo mahirap kapag binabasa natin to. Kaya naman, susuportahan natin yung learnings ninyo and gagawin natin tong live action. Okay? In this particular report, ang gagawin natin, not necessarily na exactly the way it is ang gagawin natin. Okay? Kumbaga, bibigyan natin ng kaunting touch para naman kahit paano ay maging mas maganda yung output natin. Because this one, you can follow it along. There's nothing wrong with that. Pero bibigyan natin ng kaunting touch, ika nga, para maging mas maganda yung report natin. Okay? So, zero to low code, kung ano man ang i-code natin dito, we are good at it, no? Kung gusto nyong mahanap yung gagamitin natin na dataset natin, we could download it here sa ating financial report. Hanapin natin dito yung financial report natin. Okay? Somewhere it here, no? Okay, somewhere it here. Somewhere here. Okay, kung nahirapan tayong hanapin, okay, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. We have downloaded it already.
Tapos pupuntahan lang natin tong ating group natin which is yung Data Analytics PH. Please search on that. Then puntahan natin yung file natin, and this one is our financial data set. Okay, this is March 2025. Kaka-upload lang natin ngayon. So you could download that here. Okay? Download natin to para magawa natin. Okay? So, there you go. We have to download that. I-cut natin to at ilagay natin dito sa ating desktop. Okay? Let's put it here in our desktop. Kasi dito natin ilalagay yung program natin. Replace natin. Right? Tapos, syempre, gawa tayo ng folder natin dito, and we have a financial dashboard or financial report tayo dito. Okay? Ipasok natin sa loob. And yes, diyan natin isi-save. Tapos mamaya, after ng session natin, i-upload natin yung ating report doon sa group din natin para meron kayong guide later on. No? Kumbaga, aside from training materials that we have right here, okay, aside from dataset, i-upload din natin yung finished product ng program natin. Okay, so here you go. Try natin to. Yan. So, ayan, no? In this article, we will learn about this one, no? Kung paano natin i-apply yung Power BI to create a stunning dashboard report. That is the main thing natin. Okay? And ang question natin dito, no? Ang question natin dito, yung kinakailangan nating masagutan, lagyan natin ng konti para talagang kitang-kita ang kinabukasan natin. Okay? Ito po yun, no? Your manager want to see a report on your latest sales figure. They requested an executive summary of which month had the most profit. Yan. Which month in the year had the most profit. So, para malaman natin na anong taon kaya, no? Anong taon kaya na marami tayong kita, no? Profit ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Oy, may nagtatanong dito. Pa-share ng dataset natin. Sige, i-share natin dito sa looban. Okay? Just visit din po and you're good to go. So, balik tayo dito. And aside from that, okay, where is the company seeing the most success by country or by region? Okay? So, anong country or region ang may pinakamalaking benta? Tapos sabi dito, which product in segment should the company continue to invest? So, yan ang dapat natin masagutan mamaya, okay? Later on. Okay, check natin with this, okay, which channel, okay? Try natin. And yes, of course, using our sample finance workbook, we can build this report in no time. Here, what the final report will look like. Let's get started. Ayun ang gagawin natin dito, di ba? So, ganyan ang maging itsura natin ng report natin, pero sabi natin, babaguhin natin ng konti, lalagyan natin ng kaunting touch. Tapos, syempre, okay, prerequisite natin, kinakailangan natin i-download yung Power BI natin. And now, here we go. Sa mga wala pang Power BI desktop sa kanya-kanilang machine, all you have to do is how to download Power BI. Step number 1, i-click lang natin yung ating Windows search bar natin. Tapos, i-type natin yung store. Okay, i-type natin yung store o kaya yung Microsoft Store natin. O, just type store, lalabas itong ating Microsoft Store natin. Okay, just click that. And we have now here the Microsoft Store window. Okay, Microsoft Store window natin. Okay, on our search apps, games, movies, and more, sa Microsoft Store natin, try nating hanapin itong Power BI. Just type Power BI at syempre, hahanapin natin tong Power BI desktop. Just click that, right? At mariredirect na kayo dito sa ating Power BI desktop. So dito, ang lalabas dyan, depende sa kung anong sitwasyon na meron kayo ngayon. Pag may naka-install ng Power BI sa machine niyo, sa laptop or sa desktop niyo, ang nakalagay dito ay open. Okay, just click at and you are good to go. Okay, the second thing, kung merong naka-install na Power BI desktop sa machine niyo, right? Tapos, nangangailangan ng update, ang lalabas dito is update. And yung pinaka-third scenario natin dito, okay, yung pinaka-common sa lahat, kapag wala pang Power BI desktop na naka-install sa machine natin, ang nakalagay dito, get or install, depende sa Windows version na meron kayo. Pero usually, get or install, yun po yun. So just click that.
get uninstall, and automatic naman na yung Power BI, mag-i-install na yon sa machine natin. Okay? So that is how to download or install Power BI machine natin. Okay? Power BI desktop natin. Okay, let's close that. Then, okay, kung meron tayong Power BI desktop, ngayon the question here is how to open Power BI desktop. So if you want to open Power BI desktop, all you have to do is click or type here sa ating Windows search bar natin yung Power BI. Then, look at it, Power BI, and you can open that and you are good to go. And by the way, sa mga gumagamit ng Mac OS, ay hindi po gumagana yung Power BI desktop natin sa Mac OS natin. Kung naka-Mac kayo, ang pwede nyo gawin is that step number 1, you can install a virtual machine sa Mac OS ninyo. Okay, step number 1. Step number 2, pwede kayo mag-install ng Windows operating system doon sa virtual machine ng Mac ninyo. Okay, yan, step number 2. Step number 3, you can download Power BI doon sa Windows operating system natin. Ganun lang yon. So step number 1, pag naka-Mac OS kayo, okay, configure install virtual machine. Step number 2, install Windows operating system. Step number 3, now you can now use the Power BI desktop doon sa ating virtual machine na may Windows operating system. All right? So this is how to install that. And in this one, dahil blank report tayo, dahil from scratch tayo, ang pipiliin natin dito is ito, yung blank report natin. So this is our Power BI desktop, and magkaroon muna tayo ng konting walkthrough about this one. And we have here the ribbon, we have home, na kung saan dito magagaling lahat ng command natin na i-insert natin. Okay, most commonly task na dito sa home na to. And we have here insert, we have modeling, we have view, and optimize. Right? And ang pinaka-importante dito is malaman natin dito yung ating iba't ibang klaseng view ng Power BI natin. So number 1 is we have a report view. Dito natin i-drawing lahat ng chart natin. Okay, yung report natin, chart, dashboard, or label natin, slicers natin dito, insert tayo ng logo, lahat dyan nakalagay. Okay, dito naman sa table view natin na to, once loaded na yung data natin, dito natin makikita yung nilalaman, okay, yung nilalaman ng lahat ng table na connected tayo sa Power BI natin. And of course, sa model view natin dito, dyan naman natin makikita yung mga loaded table natin whereas we could configure yung relationship ng one table to another. So yan ang pinaka-importanting tab dito. Ito, mga bago na lang to. Yung DAX query at saka yung TMDL, yan, bago lang po ito. No? But most probably, our training will revolve here in report, okay, view, and then model natin. Tapos syempre, wag natin kalimutan itong tatlo na to. So we have here data, whereas nandito lahat ng data natin na makikita. Okay, lahat ng loaded queries, table natin, dito natin masisili po yan. And we have also here yung ating build. Ito yung magsisilbi yung pinaka-pivot table natin. Ang tawag natin dito sa Power BI ay Power Pivot. Whereas, yung field natin, itadrag lang natin dito yung mga data natin, yung mga column natin o yung field natin. Then there you go, makapag-produce na tayo ng report natin or ng chart natin. Tapos, if we want to format our report, dito lamang yan makahanap sa ating format na to. Dati, yung Power BI, pag-click mo na to, lagi-lagi silang lumalabas. Pero ngayon, napansin natin, once you click the build or the format or whatsoever, what happened is that, okay, nagkukulap, nawawala yung iba, at naiiwan na lang yung na-click natin. So, kung gusto nating manatili yung parang dating Power BI, all we need to do is to hold control and then click that icon. For example, itong ating build, tapos click format natin, lalabas po yun. So dati kasi ganoon ang nangyayari dito, no? Hindi mo na kinakailangan na mag-hold ng control. Okay, and everything lalabas siya na parang ganito yung galawan, yung format natin. But now, you have to, no? Yan siguro yung bagong update ni Power BI natin. Okay? So, there you go. Okay, yan yung quick walkthrough natin. And of course, bago tayo magpatuloy, bigyan ko rin kayo ng isang pro tip, no? Isang pro tip na ginagawa natin para maging professional yung galawan natin dito. Okay, kasi most probably kasi dito nagkakamali yung kalimitan sa mga aspirant data analyst na pagka-load ng Power BI, salpa kagad ng dataset, tapos trabaho kagad, not knowing na sa ginagawa nila yon na posibleng magkaroon sila ng pagkakamali at hindi na nila nalalaman kung
Saan ba ito nanggagaling na error na to? Bakit ganito? Bakit ganyan? So that's why, bago tayo magpatuloy, okay, isi-set up natin yung ating Power BI na maging professionally configured. So para magawa natin yan, ang gagawa natin is that, pupunta lang natin yung file natin, alright? Pupunta natin yung file natin, then, click Option in Settings, alright? And then, Option. Okay? And yung option dialog box, magdi-display yan sa screen natin. Okay, under global settings, meaning to say pag global, ay lahat ng file na meron tayo na Power BI, apektado po yun. So, under global settings, pupuntahan natin yung preview features. And make sure lahat ng nandito dapat naka-check. Because Power BI, nagkakaroon sila ng update every month. So make sure you have to visit this one from time to time para kung ano man yung update ng Power BI ay magamit natin in a full potential. Okay? So preview settings, dapat naka-check itong lahat ng bagay na to. Then under current file naman, okay, a current file meaning to say kung alin yung loaded na file natin, yan lang yung apektado. So, ibig sabihin, when we set settings here in our file na to, yan lang yung maapektuhan natin. So, on the current file, i-click natin yung data load natin, and make sure yung tatlo na to naka-uncheck. You should uncheck the update or delete relationship with refreshing data. Naka-uncheck yan. And you should also uncheck the auto-detect new relationship after data is loaded. Naka-uncheck po ito. Tapos syempre, yung time intelligence natin na auto-date or time, it should be naka-uncheck. Ang pinaka-purpose natin kung bakit natin ina-uncheck ito is that para hindi pakialaman ni Power BI yung mga data natin. Kasi ang lahat ng bagay na yan ay i-configure natin mano-mano. And last but not the least, yung settings natin dito, pupunta natin yung regional settings, then hahanapin natin tong United States at yan ang pipiliin natin. But take note, sa pagpili natin ito, meron tayong kinakailangan na dapat i-consider. Ano yon? Ang dapat natin i-consider is anong klaseng data ang meron ka. Kung titingnan natin dito, yung itong ating dataset natin na yan, pag inopen natin, we could see here that yung data natin dito is, anong format natin dito? Ang format natin dito ay naka-month, date, at saka year. Pag naka-month, date, in year, ibig sabihin, yung data natin ay naka-US format. Kaya naman, ang pipiliin natin dito, it should be US format. Then there you go. You can click OK. Then, okay, magtanong man si Power BI na need to restart o hindi, I highly suggest na matapos nyo makonfigure yung Power BI natin, you have to restart para kahit paano mag-take effect talaga yung applied settings natin. So in this case, dahil wala naman siyang inas, masabi ko nga, no, you have to restart, highly suggested para mag-take effect yung ginagawa natin. And for this one, to restart yung ating Power BI, isi-save muna natin yung gawa natin by clicking Save button here. Then, click natin yung More option. Then, browse this device. And i-save natin siya somewhere else sa desktop. And we have, I think this one, financial report. We will open that. And yes, itong file name natin. We have a financial report. Okay, and this one, gawin natin tong completed. Yan. Kasi yan yung i-upload natin later on. And of course, maglagay tayo ng date ngayon. We have March, okay, 15, 2025. That is the file name na ginawa ko para once you have downloaded this file natin na to ay alam natin kung kailan to ginawa. Okay, i-save natin yan. Okay, once saved, I think that you could close now the Power BI to restart our Power BI desktop. So, i-click natin tong close button na to. Then, hahanapin natin kung saan siya nakasave. So, financial report. Okay, just open it. And we are here, itong Power BI na to, which is professionally configured. Right-click lang natin yan and then open. And there you go. Nandito na ulit tayo sa ating Power BI desktop. Alright? So, gaya na sinabi natin kanina, 'di ba, na bagamat meron tayong gagamitin ng Microsoft Learn na content ay lalagyan natin ng kaunting palabok para mas maging swabe yung ating talakayan. But once again, you could follow this accordingly, exactly the way it is, nothing more, nothing less.
Pwede nyo itong sundan, pero meron tayong ibibigay ng mga pro tip katulad nga ngayon na ginawa natin. Okay? Iba yung pag-download natin. Okay? Kasi ginamitan natin siya ng pangmalakasang technique which is gamit yung Microsoft Store. Tapos syempre, okay, we configure our Power BI into something na mas maging professional yung galawan natin. Okay, so next to that is we have to get the data. Okay, get data in Power BI desktop. So in this section, hindi natin ulit susundan itong lahat ng bagay na to kasi meron din tayong sariling demonstration natin. But at the end of the day, we will connect our Power BI to our dataset but with our very own explanation, Pinoy na Pinoy, Tagalog na Tagalog, Taglish pala, hindi pala Tagalog. Taglish pala with a touch of a expert in Power BI. Okay? So, the reason why I really like Power BI is that there's a lot of connection na pwede nating gamitin dito. Meaning to say, sobrang daming source ang pwede nating pagkuhaan ng dataset or ng source natin para gawing report or ng dashboard natin, di ba? Now, for you to be able to insert or for you to be able to connect our Power BI to our dataset, kasi ang task natin dito, from Power BI, i-connect natin yan dito sa financial dataset natin. Okay, all you have to do first is you have to identify kung anong klaseng file ang meron tayo. So para magawa natin yan, right-click mo lang yung dataset mo, and then i-click mo yung properties, malalaman mo dito that is a Microsoft Excel. Okay? Tandaan natin mabuti. Microsoft Excel, that is our dataset. So ngayon, for us to connect Power BI here in our dataset, ang gagawin natin, pupuntahan natin yung home. Okay? I-click natin yung get data. And then, i-click natin yung more. Alright? And ito yung mga pwede nating i-connect sa Power BI. Pwede mong i-connect yan sa Microsoft Excel, pwede mong i-connect yan sa text or CSV, pwede mong i-connect sa folder, sa PDF, sa SharePoint, sa SQL Server natin, sa Microsoft Access, sa Oracle database, sa MySQL, sa Postgres, okay, sa Sybase, and a lot of things na pwede nating pag-connectan dito. So in short, the reason why kaya gustong-gusto ko yung Power BI because it offers a dozen or even hundreds of connection na pwede natin gamitin. So if you look at here, ito yung mga files na pwede nating i-connect. We have a database here, we have a Microsoft Fabric, we have a Power Platform, Azure, pwede yan, no? Yung mga cloud computing natin, cloud database natin, andito yan, pwede yan, no? Pwede mo rin siyang i-connect dito sa mga online service katulad ng Dynamic 365, Salesforce, Google Analytics, Adobe Analytics, GitHub, bago lang to. We have LinkedIn Sales, di ba? QuickBooks, pwede yan, and a lot of things. Okay? So, para mai-connect nga na natin, okay, home, get data, tapos more, tapos syempre dahil alam na natin yung file natin na Microsoft Excel, we could select here the Microsoft Excel, then connect, at hahanapin natin kung saan siya nakasave. To make sure, I'm gonna go to the desktop and financial report kasi dyan yung nakasave yung ating report natin. And then click yung financial dataset natin, March 2025, then click open, and you are good to go. So magkukunik na po yan. Okay? So dito sa part na to, sa navigator natin, you could explore alin ba yung dapat nating i-connect. No? If you click this financials, you can see ito yung data na meron tayo. And if you click yung sheet number 1 natin, almost same lang naman ang lumalabas. But bear with me, may pinagkaiba ang dalawang bagay na to. Pag pinili natin itong sheet na to, ayan, itong itsura ng ganitong icon, ay parang we have to connect our Power BI sa entire Excel sheet na kinukuha natin. Okay? Na gusto nating i-connect. Samantala, pag i-connect natin dito, sa parang may table na to, kasi ang itsura niya parang meron siyang kulay blue na header, okay? Meaning to say, i-connect natin yung ating Power BI doon sa Excel table sa loob ng Excel natin. I highly suggest na pag mayroong Excel table, ang pipiliin natin itong may kulay blue icon na to. Okay? Kasi mas madali nating maiko-configure yan later on rather than kapag yung entire sheet natin. Okay? Kasi yan talaga yung pinaka sinusunod natin na standards on my part.
Okay, na pag mayroong Excel sheet, okay, usually, tapos may Excel table, I rather choose the Excel table rather than Excel sheet kasi usually the data, the official Microsoft table, okay, Microsoft Excel official table, yan yung magandang source natin. Okay? Then, pag napili na natin to, you have to check that. You have to click this transform data. Meron dalawang bagay dito. Pag load ang ginawa natin, it will directly load to our Power BI. Then yung transform naman, meaning to say, itatransform natin yung data natin into something na pwede natin mapakinabangan siya ng mas maayos. So, pro tip here, always, always, always click transform data kasi nga naman, okay, as a part of task ng isang data analyst, we have to data clean, we have to transform data. Yan ang gagawin natin. Okay? So we have this one. Another technique here. Pagdating dito sa part na to, no, yung properties nito, okay, yung properties natin, lalagyan natin ng tamang pangalan. For example, financials. Bakit? Kasi kung minsan ang nakalagay dito, sheet number 1, sheet number 2, and so on so forth. Yan, di ba? Depende sa kung anong klaseng file meron ka. But I highly suggest, no, pro tip na rin or best practices na rin para sa atin na yung name ng table natin, lalagyan natin ng short, intuitive, meaningful, at bagay dapat yung pangalan nito doon sa nilalaman ng table natin. Para pag sinabi natin na, ito, kasi limbawa, no, kung sa mga nagsisimula pa lang kasi, minsan nakalagay is sheet 1, sheet number 2, 3, and so on. Pero yung pala, yung bawat sheet na yun, ay may kanya-kanyang gamit. Because if I'm going to ask you a question, ano kaya ang nilalaman ng sheet 1? Or how about a sheet number 2? O kaya sheet 3? Hindi mo siya alam. Pero kung lalagay natin siya ng tamang pangalan, for example, sheet number 1 is more on customer. So meaning to say, alam ko, itong table na to, itong query na to, itong connection na to, para to sa mga customer natin. Yung sheet number 2, nakalagay product. Alam ko, yung sheet number 2 na yan, because the name is product, that is more on product. So payo ko lang dito, lagyan ng tamang pangalan yung ating table natin na bagay dito sa part na to. In this case, I will put here a financial data set. Okay? So with that, babalikan natin itong ating context natin na na-download na natin, na-connect na natin yung data natin dito. Now, let us, transform our data. Bago kayo mag-transform ng data, meron akong ituturo sa inyo isang magandang bagay. Okay? Make sure na itong ating column quality dapat naka-display. I know there's a lot of profiling tool here in Power BI. Meron tayong tatlo, column quality, column distribution, in column profile. But among that column profiling natin, ang pinaka-importante sa akin dito is itong column quality na to. So para mapalabas natin yung column quality dito, ang gagawin lang natin, pupuntahan natin yung view and then i-click natin yung column quality and ito po yun. Kasi dito, sa column quality, malalaman natin kung gaano ka-healthy yung data natin. Hanggat maaari, pipilitin natin na wala tayong masisilip dito na error. It should be 0% error. So kung titingnan natin dito sa yung data natin, all of that is 0% error and 100% valid, meaning to say, healthy yung data natin at hindi na natin kinakailangan magkaroon ng sobrang daming transformation. So payo ko lang hanggat maaari, pagdating sa column quality natin, it should be 0% error. Walang puwang ang pagkakamali dapat. Okay? And aside from that, you can explore yung data natin. Okay, you have to check dapat tama yung header natin and against our data. And ang pinaka-importante dito is you have to check, okay, yung ating data types, no? Yung Power BI, meron siyang iba't ibang data types. It should be decimal, we have a fixed decimal number, whole number, percentage, all the way here to binary. Okay, you have to check that is ABC is text, meaning to say, you have to check, ito ay ABC text, that is okay. We have country, happy ako dito. Text para sa criteria, ABC para sa discount band natin. Unit sold, okay, tika muna. Unit sold, pwede, 1.2, walang problema dito. Pero pagdating dito, sa manufacturing price, maybe a little bit I am not happy. Bakit? Kasi presyo ang pinag-uusapan eh. Pag presyo ang pinag-uusapan, malamang sa malamang, meron niyang decimal point. Kaya ang gagawin natin dito, instead na naka-whole number,
we will change that into fixed decimal number. So, i-click natin to. Then, replace current lang because the current step here is this one, change type. Replace lang natin. Okay, eto pa, yung sales price natin, again, pera ulit ang pinag-uusapan natin, might as well, I will select this one. Okay, yan. Pwede isa-isayin natin yan. Or, kung marami kayong gustong palitan, check nyo yung lahat ng ito. We have sales, pera din yan. Discount, pera. Sales, pera. Cost of goods sold, pera. Okay, profit, pera din yon. Para hindi nyo na isa-isayin to, ang gagawin lang natin is click, okay, control click, control click, control click, control click, yung mga column na gusto mong palitan. Okay, then punta kayo ng home, then hanapin natin dito yung ating data types decimal number. Okay? Saka nyo gagawin tong na fixed decimal number tayo. So mapapalitan yan, itong lahat ng ito, sabay-sabay sila, nang lahat sila ngayon ay pera. Okay? So you have to check all of that. Okay? Ngayon, hanapin natin yung mga date natin dito. Kung nagkaroon kayo ng error dito, for example, pag-load nyo nakalagay dyan is ABC or 1, 2, 3, meaning to say, hindi binabasa ng maayos ng Power BI yung report natin. Okay? Because our regional settings read that in a different way, and you have to make sure na itong column na to, nakadate po talaga. Nagbagamat kahit piliin mo yung date dito, kadalasan nagkakaroon pa rin tayo ng error. Okay? Kaya ang ginagawa natin dito, pro tip, okay, pang masterclass itong galawan na to, ang ginagawa ko dito ay kiniklik ko yung icon ng date natin, tapos pinipili ko yung using local, okay, to make sure na talagang naka-US format tayo. Then, kukunin natin tong ating date, tapos hahanapin natin itong United States. Kasi naka-US format yung settings natin. So ngayon, meron tayong dalawang settings na ginawa dito. Aside doon sa ating Power BI desktop na kininfigure natin, this time around, ginamit natin yung using local para sigurado talaga na yung data natin, iliload natin na naka-US format. Okay, so ito yung sample natin dito. And click OK, then there you go. Napalitan natin siya. Okay, using local. Okay, kumbaga, pinipwersa natin si Power BI na maging mas maayos yung kanyang data types po talaga. So, this one is, kahit anong data types yan, okay, pasok. Gagawin niyang US format. Okay, and syempre, silipin pa natin dito, ano pa ba yung nire-required sa atin ni Microsoft. Okay, para magawa natin to. Alright, we have here also, we have some data transformation and that segment gagawin nating uppercase. Okay, so check this one. Yung segment natin dito, we have to check and we have to make it all uppercase para sa atin. So para magawa natin yan is we have to select this column, then hahanapin natin tong transform natin. Okay? Yung transform na to. That transform, kasi may dalawa yan eh. Add column, meron din dito nakalagay yan, but what will happen is that if I click this one, the uppercase in the add column, there is a additional column here. And syempre, hindi na naman to gagamitin tong part na to, di ba? Kung mag-i-replace lang naman natin. So I think that something went wrong doon sa ginawa natin dito, sa step natin na to. And ang maganda dito sa Power BI, no, you could have a track kung anong klaseng step ang ginawa natin dito. Dito sa ating applied steps, lahat ng ginagawa natin, naka-record po yun. Para po siyang macro ng Excel. But in this case, since nagkamali nga tayo, gusto nating i-undo yung mga bagay-bagay. So, siyempre, kadalasan, as a computer wizard, ginagawa natin, Control Z ang ginagawa natin. Pero, sa Power Query, or dito sa Power Query natin na to, wala tayong Control Z. And kung gusto nating ma-undo yung ginawa natin, all we have to do is to click that X button. Okay, mawawala na po yun. So this time, aayusin natin. Kukunin natin yung tamang pamamaraan. Click that segment, then transform tayo dito. Then there you go. Format ka lang, and then click yung uppercase natin. Yan po yun. Okay? Hindi masundan, hindi nyo talaga ito masusundan kasi if we're going to transition into workshop type, we need more hours. Okay? Yan. Alam niyo yon, kung susundan nyo to, mauubos talaga yung oras natin. So bear with me. May replay naman. You could watch the replay at pwede nyo i-post, play, post, play, post, play. Tama?
Okay? Post play, post play, post play. Yun talaga yung gagawin natin dito. Okay po? Kasi pag workshop type, ang style is mabagal, and I have to walk around with you, and I'm gonna make sure na lahat tayo dito nakasunod. That is workshop type, and it doesn't work with this kind of format. First thing first, naka-online tayo. Okay, pangalawa, mahirap i-support yung bawat isa sa atin. O, pangatlo, sobrang dami natin. O, di ba? But this is not a workshop type. This is a demonstration and instructor-led. Did you get that? Instructor-led, guided project, meaning to say, yung instructor magtuturo, okay, you have to listen, watch carefully, take note. Then after the session, promise ko sa inyo, kung hindi nyo magagawa yung project natin, okay, kung hindi nyo magagawa yung project natin dito, bibigyan ko kayo ng pera. Grabe naman, ano. Pero magagawa nyo yung promise. There's a lot of newbie here, zero knowledge, that nakapag-start po talaga. Okay? So, yan po yun. So bear with me. Pasensya na kung hindi nyo masundan kasi you cannot do that 100%. Kung gagawin natin sa loob ng 2 oras, you cannot do that. Promise. Okay? But yes, I promise to all of you na pag pinanood nyo yung replay natin, everything, magagawa nyo yan sa sarili nyong pamamaraan. Okay, that is my promise to all of you. Okay, so we have now here, napalitan na natin tong part na to. And yes, this one, okay, ang i-rename natin, no? Kasi dito sa part na to, yung month natin dito, mapapansin natin dito is naka-month name. Okay, maka-month name. Pero dito nakalagay ba dito? Okay, i-rename natin yan into, okay, shorten the column name, month name, just a month. Okay, sabi dito. So itong part na to, i-rename natin to. Okay, right click here and then rename natin. Right, rename. Tapos we have a month like that. So there you go. Okay? Ano bang pwedeng sabihin natin dito? Pag hindi nagawa, pero sige, kwentuhan mo tayo ng konti, no? Ano bang proof natin na hindi mo nagawa yung project natin, 'di ba? Maraming gagawa niyan. Okay, pero bear with me, no? Kaya itong gawin, promise. Kaya itong gawin. Mukhang nagkamali tayo dito na bibigyan kayo ng pera pag di nyo nagawa, di ba? Okay, sige, ganito. Okay, kung sino makakagawa, ayan, challenge na lang natin, kung sino yung makakagawa ng project natin, sa mga nag-submit, magkakaroon tayo ng raffle, and then, tatlo ang bibigyan natin ng GCash ng 200 pesos. Okay, pang milk tea para sa atin. Okay na ba yun? Just a deal? Okay, deal or no deal? 'Di ba? Ayan, deal, no? So, yung makakapagtapos ng project natin sa loob ng 5 araw, okay, yung mga completers, okay, magra-raffle tayo ng 3 winners ng GCash 200 pesos. O, increase na natin. 'Di ba? Increase na natin. Generous tayo ngayon. Instead of 200 pesos, that is 300 pesos. O, pambiling bigas na rin 'yon, 'di ba? Ay, grabe naman. Oh, may nagreklamo dito, 200 lang daw. Sige, 300 pesos. Tatlo ang mananalo ng 300 pesos, di ba? Grabe naman to. Tinuruan ka na ng libre. Bibigyan ka pa ng certificate of completion. Bibigyan ka pa ng pera. Di ba? Grabe naman dito. O, yan na. O, so yan po yun. So, continue tayo dito. Okay, kaunting patalastas. And in this case, we want to show all of our data. So, meaning to say, yung Montana, hindi na natin i-uncheck because I want to explore what is really happening in the business. Because if I'm going to unfilter this one in our, for example, sa product natin, di ba? Sa product natin, yung Montana, kung i-uncheck ko to, meaning to say, hindi natin makakita yan doon sa Power BI natin. I want to say the business. That's why I'm gonna retain this one, something like this. I don't touch anything else here. Okay? Tapos, syempre dito, we have to filter rows natin dito. Ayun, ay automatic na nga yan dito. Ay nagkakaroon tayo dito ng steps natin. Okay? So, yun po. Now, na-clean na natin tong part na to. Okay? If you want a quick demonstration, redo ng demonstration natin, there you go. Okay? What I'm gonna do here is, i-close ko to. I will not save anything else here. Okay, from the scratch yan. Then apply changes tayo para makita natin yung pagbabago natin, no? So we will redo it from the scratch, connection, and then we will configure our table once again. Okay, kumbaga, ito yung pwede nating sundan exactly kung anong pwede nating gawin when we was
the replay natin. Okay? So, financial data dito, tatanggalin ko muna siya kahit papaano para maging happy tayo, no? So, this one, I think that hindi na abot ng 5 minutes. Delete tayo dito. Delete. Yes. Ito na po yun. No? Tapos, close and apply. So, wala tayong data na kahit ano dito. Yan. So, i-read ko na lang para sa demonstration natin. Step number 1, connect natin yung ating Power BI doon sa ating source natin. So, to do that, home, get data, more, file, Excel workbook, and we have to click the connect. Browse the data kung saan nakasave. For example, desktop, and financial report here. Click and click open. Then click financial data set, March 2025, and then click open. Now, the navigator dialog box will appear. And ang sabi natin, pipiliin natin itong financial data sets na parang may table icon. And we have to tick that checkbox and then always use transform data kasi kinakailangan natin mag-undergo ng data cleaning para sa atin. Okay? Pro tip here, we have to rename our queries into something na intuitive. For example, financial, kasi dapat yung pangalan natin dito, bagay dito. And we have to explore all of this kung tama yung data types niya against our data. And as you can see here, yung ating price, manufacturing price, and sales price in gross is lahat po sila pera. And we want to translate that into a dollar sign or something like a currency. At yung currency format natin dito is this one, the fixed decimal number. So instead na mag-isa-isa tayo niyan, all we need to do is to click the first one na gusto natin i-transform, control click yung sales, control click yung gross sales natin, control click discount, control click sales, control click cost of good, control click, nawala, no? Yan, control click ng ganito. Okay, and we have a profit here. Then, there you go. Pupuntahan natin yung home natin. Then, kukunin natin yung data types whole number. Then, we have to click this one, fixed decimal number. Okay, and replace current steps. Right? And pro tip here, para masigurado natin na tama to, yung date natin, ang ginagawa ko dyan is, yung date natin, I click that, and I always use this one. Using local, then, I will check here yung ating date, and I choose United States kasi yan yung dataset natin, and click OK. Mas maganda yon. And last but not the least, according to our script natin, is we have to click that name. Okay, double click. Okay, right click and then rename. Tapos ito, gagawin nating month. Okay, so yan po. So I think that's everything's gonna be okay. Now, to finally complete our data transformation, punta lang tayo ng home and close and apply, then close and apply, and there you go. Maglo-load na po yan dito. Alright, so yes, that is it. Natapos na natin tong part na to. Then, try natin dito kung ano pang meron dito. So, as you can see here, dito sa ating sa financial data na to, okay, masisilip natin na ito na yung mga field natin dito. And before, as I mentioned, that here in our table, pwede mo masilip yung nilalaman ng data natin na hindi mo kinakailangan pumunta doon sa resources natin, which is ito nga po na to. Hindi mo kinakailangan puntahan yan or hindi mo kinakailangan bumalik doon sa ating Power Query. Diba? Kasi sa table itself, you can view ano ba yung data natin at ito po the way siya binabasa ni Power BI natin. And if you want to go back to our Power Query window, ang gagawin lang natin is pupuntahan natin yung home, then click transform data, and then nandito na tayo ngayon sa ating Power Query window. Then you can now modify or transform the data whichever you want. So ito halimbawa gusto mo itong baguhin, you have to click that and then transform tayo dito and we will select here transform in uppercase kasi yan yung nasa script natin.
Alright? So, there you go. So, yan. Pinakita ko lang to. Nilagyan ko kaunting pagkakamali para maipakita ko, demonstrate ko now how you're going to go back. Kasi sa mga nagsisimula, minsan, hindi nila alam kung paano makabalik doon sa ating Power Query. And of course, every time na meron tayong changes na ginagawa, at kung gusto natin siya mag-apply doon sa ating Power BI, lagit-lagi, home, and then close and apply, close and apply. Ibig sabihin, ano man ang changes na ginawa natin, it should be applied here in our Power BI. Okay, all good. So now, balik tayo dito. We have here, magsusulat tayo dito ng DAX. Okay? Magsusulat tayo dito ng DAX. Actually, sa pagsusulat ng DAX, marami dapat tayo ditong isulat. But, okay, in this case, ang gagawin natin is we will write eto, okay, yung DAX natin na to. But bear with me. Bakit natin kinakailangan na magsulat ng DAX samantalang meron naman tayong code dito? 'Di ba? Ang isa sa halimbawa diyan ay kung magi-insert ako dito, okay, neng sabihin natin na table here. Okay, take for example, I want to view all of my country that available here. For example, in this part, no? Take a look at it. Pwede naman kasing i-drag natin directly yung mga bagay-bagay dito sa visual natin. Example, yung sabi dito na i-compute natin yung total unit sold natin. Now, yung ating total unit sold natin dito, which is where it says here, no? Unit sold, hanapin ko. Pwede ko siyang i-drag dito directly. And yes, of course, masisilip natin dito that we have produced na meron tayong report na ganito. We have Canada, we have France, we have Germany, and so on. Diba? Pwede naman. Pero the question is, why we need to write a DAX? The moment that I drag the field in our visual builder here, ang ginagawa natin dito ay implicit measure. And one good thing about implicit measure is that hindi lang yan summary ang pwede mong gawin dito. If you're going to right click here, there's a lot of option. Pwede mong kunin yung average, tulad ng ganito, di ba? Right click ka dito, pwede mong kunin yung count, ilan yung bilang ng sales natin. Pwede mong kunin dito yung mga advanced statistic na hanggang sa ngayon malamang hindi mo pa alam. Yung standard deviation, like the end, Di ba? Meron yan dito, standard deviation. Right-click ka dito and we have a variance here. Di ba? Pwede mong right-click dito tapos kunin mo yung median. There's a lot of things here na pwede mong gawin. Di ba? Yun nga lang, kahit sabihin natin marami tayo dito pwedeng pagpilian, ang nangyayari, limited lang si implicit measure dito sa option available nito. At yan ang dahilan kung bakit natin kinakailangan magsulat ng data analysis expression. Okay? And the moment na magsulat tayo ng sarili nating measures gamit yung DAX, ito ay tinatawag natin na explicit measure. So sa pagkakataon na to, ay hindi na ako magsusulat ng DAX para sa ating total unit sold kasi meron tayong isang gagawin dito na lahat yan nakagaling lang dito. Okay? Para saan? Para sa patunay natin na pwede tayong gumawa ng isang dashboard na kahit hindi tayo nagsusulat ng DAX natin. Because the title of this program is Zero to Low Code. Yun ang gagawin natin. So with that, okay, eto na po tayo dito, no? Pero mamaya, magsusulat pa rin tayo ng konti, ng konting-konti lang, okay, para magawan natin ng model itong project natin na to. But for yung calculation ng DAX natin, hindi natin gagawin yan. Okay? So with this, papasok tayo ngayon sa tinatawag natin na data modeling. Okay? Sa data modeling. If you go here in our model view, mapapansin natin, iisang table ang meron tayo. And I highly suggest, okay, that no matter what happen, o sabihin natin ito yung pinaka-ultimate na model talaga natin, okay? Pag nagtatrabaho kayo sa Power BI, always, ang dami always na, no? Always, much better, way, much better kung magkakaroon kayo ng sarili natin na calendar table. And that calendar table na to, pwede siyang manggaling sa iba't iba. Pwede mo siyang gawin na external gamit yung Microsoft Excel.
Pwede mo siyang gawin yung gamit yung Power Query natin, pwede mo siyang gawin or pwede mong gawin yan through our docs. In this model or sa training natin na to, susundan natin, magsusulat tayo ng sarili natin ng docs na gagawa tayo ng sariling calendar table. Okay? So with this, ang gagawin natin is we have to click new table here. According to this, no, susundan lang natin to, pupuntahan natin tong ating, yan, yung table view natin. Okay, next, we have to click this new table. Okay, we have to click that new table. Okay, eto na po yun. Tapos, next step natin ay itatype lang natin tong calendar. Okay, calendar date. Tapos, yung date natin na yung ending date natin. So, I will explain this a little bit kung para saan gamit na to. Sa pagsusulat natin ng docs, you could expand it para makita natin. Then, i-click mo yung loob. Control yung mouse natin. Okay, scroll up para lumaki at saka lumait para mas makita natin. Kasi kung minsan masyadong maliit yung screen natin and hindi natin masyadong nababasa yung code natin. So ako kahit sabihin natin na personal, I do make it a little bit bigger para hindi ma-strain yung mata ko kakabasa ng mga coding natin. So with this, ang sabi dito, we have a calendar. So ipapaliwanag ko lang, itong calendar na to, okay, for example, the calendar, yan yung pangalan ng measure natin. Okay, yan yung pangalan ng measure natin. Followed by the equal sign. Okay, and of course, we have to write this DAX formula natin. Okay, ang ibig sabihin ng calendar, okay, ang ibig sabihin ng calendar ay it returns a table with one column of all dates between start date and end date. Ang kagandahan dito sa ating Power BI, meron tayong tinatawag na IntelliSense. Anong ibig sabihin ng IntelliSense? Na pag nag-type ka ng command, for example, sum here, okay, lang ganito, no? Sinasabi ng Power BI kung anong gamit, tapos anong syntax natin dito. Yun yung kagandahan dito. So similar to that, when we type calendar here, no, without further explanation, mababasa natin dito na, ito pala yung gamit ng ating calendar. It returns a table with one column, all dates between start date and end date. Tapos ito yung ating yung syntax natin. Na sa loob ng function natin na to, ilalagay natin yung start date natin. And accordingly, para magkaroon tayo ng start date natin, gagamit tayo ng date function. Na ang purpose ng date function naman natin na to ay ibabalik niya yung input natin bilang isang ganap na date format. At ang pwede natin ipasok dito ay unang-una yung taon. For example, 2023, yung month natin dito, here, naka-format po yan ng, nandito, here, we have 01, okay, here, and we have 01. So meaning to say, itong date function natin na to, kung titingnan natin, ang ibig sabihin niyan ay yung January, okay, January 1, 2023, i-convert yan into date format. Okay, but here, ang sabi dito, we have it 2013 kasi yan yung pasimula ng date natin. So yan yung kung paano tayo magsulat ng DAX natin. In-explain ko lang kasi doon sa Microsoft content natin ay hindi masyado itong na-explain. So yun po ang kagandahan natin dito and we have to close that. So ngayon, natapos na natin yung first parameter natin para sa start date natin. Ngayon, magtatapos yung taon natin sa December 31, 2024. So once again, gagamit tayo ng date format dito, okay, para ma-convert natin yung input natin into official Power BI data types na date. Yung taon ay 2014, here, anong buwan? We have a December 12 here. Anong araw? We have 31. So meaning to say, itong January 31, 2024, i-convert yan di Power BI into date. Then close natin to para sa date na pangalawang end date natin and isa pang closing para dito sa ating calendar natin. So ulitin ko, ganito gumagana yung ating DAX natin. First, you have to write the measure name followed by the equal sign, followed by the function na gusto mong gamitin, then the parameters inside of it. And once again, ang kagandahan nga ng Power BI natin is that, okay, pag gumagawa ka ng report dito ay meron siyang IntelliSense na kung saan meron ka ng guide
na kung ano ang gamit nito, tapos syempre kung ano yung parameters na dapat natin gawin. Okay, para magawa natin to at malaman natin kung tama, ang ginagawa lang natin ay kiniklik lang natin itong commit na to, and pag walang lumabas na error, ibig sabihin okay na po yan. So finally, itong table natin na to ay eto na ang naging itsura. Okay, so meron tayong a calendar table here. Tapos syempre, magpapatuloy tayo dito. Okay, meron tayong ganito. Tapos yun na. Finally, lalagyan na natin to ng relationship. Bakit natin kinakailangan lagyan ng relationship? Kasi kung sisilipin natin, kung sakali maglalagay ako dito ng halimbawa ng table, then if I'm going to drag yung table natin, for example here, no, this is a table, right? Then we have here yung ating build natin. So take for example, sa calendar natin, I will put here the date. Yan. So meaning to say, meron tayong date from January 1, 2013 all the way to December 31, 2024. If I'm going to drag here, example, yung ating unit sold natin, where is our unit sold here? Unit sold, we have that. Okay? Kung titingnan natin, lahat sila dito ay 1125806. Bakit nangyari yun? Kasi wala naman kasing kinalaman yung date calendar natin dito sa financial data natin. Wala silang existing relationship na nagsasabi na meron silang connection. Kaya ang nangyayari dito, yan, meron tayong error. Ganun kahalaga yung ating data modeling kasi if we do not set properly the data model, what will happen is that if we are using multiple table, something went wrong in our report. And for us to be able to do that, according here, is i-connect lang natin yung ating date papunta dito sa ating date na to. So bagamat malabo kung saan siya nakakonect, but once again, bear with me, I will demonstrate that. So we have date here, and I will drag it here accordingly. Then, i-release natin yan. Okay, and we have something like this. Ano ba yung mga option na nandito? So, ibig sabihin nito, i-connect natin si calendar into financial table gamit yung date natin and the date dito sa ating financial table natin. And we have here, napakaraming option dyan, pero pipiliin natin itong 1 is to many. Meron ditong many to 1, 1 is to 1, 1 to many, and many to many. Sa model natin, ang gagamitin natin ay 1 is to many. Bakit 1 is to many? Ganto kasi yon. Sa isang araw, ilang beses pwedeng magkaroon ng transaction? Marami. Diba? So meaning to say, 1 is to many. In one day, we could have a multiple transaction. So with that, naka-check itong 1 is to many na to. Okay? And aside from that, we have to check this one, make this relationship active. Kasi pag naka-inactive yan, what will happen is that kahit sabihin natin na may existing relationship yung data table natin, okay, itong date table natin na to, yung calendar table na to, at sa financial natin, even though there established relationship between them, pero since naka-inactive, hindi mo siya magagamit. So that's why we have to check this one in our active. Tapos syempre dito, pagdating sa filtering natin, we always, or much better, na ginagamit natin tong single direction natin. Kumbaga, sa date natin, dito manggagaling yung ating calendar. Okay? Tapos dito naman sa financial natin dito, dyan manggagaling yung calculation natin. So, ganito lang. Pagdating kasi sa Power BI, meron tayong filter context na kung saan pinifilter natin kadalasan yung data natin doon sa pinaka main table natin or dimension table natin. And yung calculation natin tulad ng sum, average, or whatsoever it is, kadalasan kinukuha natin yan dito sa ating transaction table or sa financial table. So i-click natin tong save na to, and now we have now established relationship between calendar table at saka yung financial table natin. So as you can see here, na pag binalikan natin yung ating report view natin dito, maayos na yung reporting system niya. However, kung hindi mo siya lalagyan ng tamang relationship, hindi ka magkakaroon ng maayos na reporting system dito sa part na to. Okay? So balikan natin to. And aside from that, meron din tayong palatandaan kung ano ang itsura ng settings natin ng relationship natin. So pag meron kayong nakitang 1 dito, ibig sabihin 1 is to many.
Okay? At pag meron kayong nakitang arrow na papunta ng left, right, or top, kasi nagbabago-bago yan, pwedeng ganito, okay? Naka-arrow down yan, or pwedeng naka-right. Pero ang pinakapunto dito, kung saan nakatutok ng araw, ibig sabihin, doon papunta yung filter context natin. At yamang nakita natin dito na papunta sa baba, meaning to say, from calendar table, dito magagaling yung filter natin, downstream, at dito natin kukunin yung ating calculation natin. Like for example, sum, average, and so on and so forth. Okay? And kanina, sinabi ko yung ating active relationship at saka inactive. Kapag meron tayong nakita dito na solid line katulad ng ganito, meaning to say, this relationship is active. If I'm going to right-click that, and then click properties here, if I make this inactive like this, and click save, mapapansin natin na ibang itsura niya kumpara kanina. Kasi kanina solid line, ito naman ay parang broken line. Meaning to say, there is a relationship between the calendar and financial, but it is inactive. At sabi natin, kapag naka-inactive yan, hindi mo rin magagamit kasi wala talaga silang relationship na active. So pag-click natin dito, still nagkakaroon pa rin ng error. So make sure na sa demo natin na to ay everything should be like this. Yan. Alright? To redo the demonstration, I will delete this one, that relationship, and then I will start all over again. So without explanation, this is what we can get. Date, i-drag mo sa date, okay? One is too many, make this relationship active check, single, save, that's it. Pag nagawa mo yan, tapos yung boxing natin, ito yung model natin. Alright? So, hopefully nasundan natin no, pag nag-replay tayo. So, now, balikan natin tong part na to. Okay, in this case, no, bakit kaya sa pag nagde-demonstrate ako is pinapakita ko in a way of table. Masanay na po kayo. Okay? Isa sa mga pro tip natin kapag gumagawa kayo ng DAX o nagsusulat kayo ng kahit na ano, it is highly suggest na gumawa kayo ng table na ganito para makita natin kung tama o mali ba ang ginagawa natin. Kasi kung ang gagawin natin is naka single big number, halimbawa maglalagay ako ng ganito, okay? Yan, halimbawa ganito, no? Let's check, for example, I will insert here. Okay, we have that. Ito. Yung card tayo dito. Yan. Okay? Kung minsan, pag gumagawa tayo ng report na nagdadrag tayo dito, halimbawa nagsulat ka. Halimbawa nagsulat ka. No? At naglagay ka dito, for example, here yung ating unit sold natin. Okay, kung minsan, tama naman ang ginagawa natin because 1.3. However, hindi mo makikita kung tama yung ating filter context because it only show one single big number and you don't know what will happen if we're going to break down our report. So that's why, okay, I highly suggest that create a table and in that table, pwede mo explore kung tama ang ginagawa mong report na each line dapat tama ito, yung grand total dapat tama, at tama dapat yung filter context na nangyayari dito sa ating Power BI. That is one of my pro tip. Okay? So, bagamat hindi ito masterclass, bagamat na sabi natin, ito lang dapat ang tatalakayin natin, but hindi ako mapakali kung hindi ko ituturo yung tamang proseso natin dito sa Power BI. So, this time, since tama naman to, I'm gonna delete this part na to. Yan. So, eto nang gagawin natin dito is gagawa na tayo ng report finally. Pero gaya ng sinabi natin, hindi natin to gagayahin, itong part na to, kasi gagawa tayo ng sarili nating diskarte and we will explore it more sa loob ng kalahating oras. Okay? In this part, kapag magsisimula kayo ng report, mapapansin natin dito na naka-white background. And pagdating sa visual design natin, we don't suggest na pure white. Pwede kayong gumamit ng ibang kulay. For example, a little bit lighter blue or a little bit lighter green or pink or whatsoever. Pero professionally, kapag light theme ang ginagawa ko, I configure first yung aking Power BI, nilalagyan ko siya ng background na hindi white, maybe off-white or lighter gray, something like that, para magkaroon ng visual appearance na, hey, I am a background, and hey, I am a object. Something like that. So, gagawin natin yan. So, para magawa natin to, pupuntahan ko lang yung aking format,
And I'm gonna make sure that I am here dito sa aking canvas na to. Pupuntahan ko yung aking canvas. Then, pipili ako ng kulay ko dito. Halimbawa, pipiliin ko yung white 20% darker. Pero parang walang nangyari. Kasi yung transparency natin ay nakaset into 100%. Kung babaguhin natin yan, gagawin natin halimbawa ng mga 80%. Kung mapapansin natin, ibang-iba na ang itsura niya kanina. So ito yung background natin, hindi talaga siya purely white, but if you look closer here, na ito kasing kulay nito. Hindi siya pure white talaga. At ito na, pwede na tayo ditong magsimula at gumuhit ng ating framework natin. Okay, ng wireframe natin, no? And aside from that, para hindi rin kayo mahirapan sa pag-align ng mga object natin dito sa ating Power BI, ang pwede natin gawin ay pupuntahan lang natin yung view, tapos check nyo yung ating grid line na to. Pag naka-check yung grid line natin, if you draw something, anything else here, for example, mag-drawing tayo ng text box natin, mapapansin natin parang may ganito. Yan ang pwedeng magsilbing guide natin para kahit papano, okay, pantay-pantay naman yung ginagawa natin. Okay, so napansin nyo, di ba parang may dotted line? That will also a pro tip para hindi kayo mahirapan sa pagdidesign ng dashboard natin. Okay, so ayun, simulan na natin. We have to insert here yung ating shape. Alright, and I will put it here. Okay, and I will select it here. Alright, tapos, yan, lagyan ko dito. Ano nakalagay dito sa atin? Executive Summary Financial Report. I-type natin dito. Executive Summary, and we have a financial report tayo, no? Yan. Select. Okay, Control B. Tapos, lakihan natin ng konti. Maybe around 14 though. And we could adjust this accordingly. Like that, no? Okay. So, gusto natin gayahin yung kulay nito. So, what you can do here is you could select that object, yung text natin, and then punta natin yung format. Then, dito sa ating size and style, pwede nating palitan yung kanyang background. And let's say, the color that I want to put it here, yung sa taas na lang siguro. Yung team color number 1. Kasi mamaya, pabaguhin din naman natin yan kahit papaano. Tapos, syempre, yung kulay nito, okay, gusto natin gawing white. So, meaning to say, I will select all of this. Then, yung color nito, gagawin ko siyang white. So, we have that blue colored na ito, no? Financial report. Now, gusto kong magkaroon ako dito ng single big number. So I want to show here yung aking sales amount. Okay, we have, lakyan ko ng konti dito, no? I have to show here yung aking sales amount, sales, and yung unit sold at saka yung profit. Para naman makita ko kahit paano na kumusta kayong sales ko, kumusta kayong unit sold ko, kumusta naman yung kita. Kasi as a finance people, okay, mahalaga sa kanila na malaman nila kung magkano ang benta at the same time, magkano yung kita nila dito. So gagawin natin dyan, maglalagay tayo dito ng tatlong single big number at para magawa natin to dahil framework pa ng laman to, I will click insert here, tapos I will click here the shape natin. And yung rectangle. Kumbaga, ito-drawing ko lang na dito kunwari, ilalagay natin yung ating, okay, ito yung ating revenue o yung sales amount natin, di ba? Ganyang kalaki. Yan. Control C, Control V. Dito naman yung ating profit. Kung masyadong malaki, huwag kayong mag-alala, pwede yung litin yan accordingly. Siguro ganyan na ang size natin, no? Control V. Okay, ito naman para sa ating unit sold. Tapos ito naman para sa ating profit. Ilalagay natin dito. Yan. Okay? Tapos syempre, gayahin din natin yung iba na meron siya ditong ito, malaking-malaking ganito. So, kopyahin natin to. Meron tayong trend na nakalagay dito. Something like this. Sobrang laki, maybe. Like that. Ayan. Sobrang laki, no? Ayun. Tapos, gayahin din natin yung mapa natin dito. Okay, ilagay natin dito yung mapa. Okay. Tapos sa baba, maybe we could add a little bit detail about this one. Okay. So, kayo na bahalang mag-isip kung anong pwedeng ilagay dito mamaya. Pero sige, titingnan natin ano ba yung mga pwedeng ilagay. Like this. Okay. Like kasi marami naman tayo ditong pang slice and dice. Merong country, meron ditong segment, di ba? O, try natin yan. Tapos dito, just try it.
like this. Okay? Tapos sa baba niyan, maybe we could add very detailed para sa kung ano man ang pwedeng ilagay natin dito. So ganito maging itsura ng dashboard natin. And this one, ang tawag natin dito is wireframe, parang blueprint kung saan natin ilalapat yung mga bagay-bagay. So para sa demonstration natin, i-right click ko to and I will make this one as duplicate. Yung duplicate natin, i-rename ko lang as our wireframe. Ayan, wireframe. Then, okay, then, this time, right-click ko lang to. Ito na yung ating pinaka sales report natin. Yan, sales report. And simulan na natin yung paggawa ng dashboard natin na to. Okay, in this part, gusto natin ipakita dito yung ating total sales amount natin o revenue. I will delete this one and I will going to insert, then click yung arrow down natin, then pipiliin ko yung aking card. Alright? And of course, i-arrange ko siya accordingly. Okay, itapat ko dito. Tapos litan ko lang yan and I am good to go. So ito, ilagay ko lang ng konting ganito. 'Di ba? Tapos dito, ay ilalagay ko dito yung aking, ayan, sales amount. Gaya ng sinabi natin, halos walang coding tayo pagdating sa DAX, maliban sa calendar. But if I drag it here, there you go. Meron na tayo ditong 118. But we don't know what is 118. Pwede natin siya i-configure accordingly. Ang gagawin natin is pupunta lang natin yung ating format. Tapos yung call out value natin, you could change that depende sa size na gusto mo. Let's say 36. Yan, hindi pa rin kita. Let's say 32. Alright, mas kita na siya kahit papaano. Okay, and of course, gusto mong palitan yung kulay natin na to because we want that na maging blue yung team natin. So para magawa natin yan, size lang tayo dito, yung background natin dyan, palitan natin nung team natin na blue na ito. Right? And of course, hindi natin gusto yung kanyang kulay. Kaya pagdating doon sa ating call out value na to, yung color, gagawin nating white. There you go. Kahit pa paano, mas magandang tingnan. Pero ayaw ko itong mangyari, yung sums of sales amount na to. Gusto kong palitan yung kulay. Okay? Category label. I'm gonna make that color something like a little bit like this. And pwede kong gawin tong 11. Para kahit pa paano, everything is gonna be okay. However, I want this one na maayos yung format kasi ayoko naman to ng sales amount or sales lang, di ba? Sum of ano yun? Hindi siya magandang tingnan. So ayusin ko to, gagawin ko siyang revenue. So for me, para magawa ko siyang revenue or total revenue, wala yan dito sa format, but nandito yan sa ating field na to. So what I'm gonna do here, I will right click the field and then I will rename for this visual. Then finally, i-type ko dito total revenue. E pag-press ko ng enter, there you go. Mas maganda na ang kanyang pangalan. Okay? Tapos eto, I'm gonna delete that and kukopyahin ko lang to para naman kahit paano malaman ko yung aking total unit sold. So once again here, I'm gonna kick out this total, itong part na to, and eto, lagay ko tong unit sold natin dito, then there you go, 1.3M. So, ayaw ko yung sum of, I will right click this one, rename for this visual, and this time, we have a total unit sold natin. Okay? Total unit sold. Now, finally, we want to create here yung ating profit natin. So, i-delete ko lang to. Then this one, Control C, Control V. Then, okay, I will put here yung aking profit naman. Kick out ko lang to. Then I will find here our profit. So there you go here. 16 million yung profit natin dito. And I don't want to use that sum of. Right click this one, rename for this visual, and we have a total profit. Okay, total profit natin. O di ba? Mas maganda kahit papano kumpara doon sa ginagawa natin ng ganito. Bakit? Kasi mas detailed at isang tingin mo pa lang, you have an idea about what is happening in our business. You know, we know our the revenue, we know our the total units sold, and we know that our profit really is. So, ganoon ang ginagawa natin. Kaya ang sabi ko sa inyo na bibigyan natin ng ibang touch para naman kahit papano mas maging intuitive
yung ating dashboard natin. And this is only show also na kahit sabihin natin na hindi tayo nagsulat ng kahit anong DAX measure dito, once the data is available, you could create a stunning and beautiful dashboard na napakaraming details. Okay? So this time, ang gagawin natin dito, maglalagay tayo dito ng ating column or line chart para sa ating trend natin. Okay? So, para magawa daw natin yan, ang gagawin natin, i-delete natin to. Okay, saan ba ako napunta dito kanina? Baliktad pala yung nagawan ko ano. Pero sige, okay lang. I-rename na natin mamaya. Insert ako dito, then i-click yung arrow down, I will select yung aking line chart. If I select the line chart, I will drag it here, like that. Tapos sisimulan ko na yung pag-drawing natin. Then sabi dito, para makagawa tayo ng ganito, naglagay tayo ng hierarchy dito. So ito yung kasi yun, no? Meron tayong extra credit dito nang sabi natin, itadrag daw natin yung date, okay? Itadrag natin yung date papunta dito. Calendar. Yan. Pero dito, hindi siya nagkaroon ng automatic na ganito. Yan, hindi siya nagkaroon ng automatic date in, parang ka to, hindi siya nagkaroon ng ganyan. But yes, of course, dito sa part na to, ang gagawin natin dyan, ilalagay natin yung ating revenue because we are interested in yung pera natin, yung sales natin. Okay, so we have that, no? Kahit sabihin natin na wala siyang hierarchy dito, and automatic naman kasi yan ipopromote ni Power BI because of the fact that naka-date kasi to. So kahit itong part na to hindi natin susundan yung hierarchy natin, but still you could have something like this. Okay, you can have like that, no? And yes, of course, pwede natin i-configure itong ating table na to. So for you to be able to configure that, all you have to do is i-click mo lang to, tapos make sure na visible yung format natin, tapos sisimulan mo siyang ayusin. For example, yung title natin, that is revenue trend. Okay, revenue trend tayo ng ganito. Yan. So, makita natin dito, September 2013 all the way to November 2024, ganyan ang itsura natin dito. Okay? And I highly suggest na you could explore all of this para malaman nyo naman yung capabilities ng Power BI natin. But for the sake of demonstration, hindi ko na isa-isahin ang lahat ng ito, but instead, I will show something na direct to the point na maging maayos yung reporting system natin. Okay, so this time, I'm gonna double click it, okay, para lumabas ng kulay green na to, and I could delete all unnecessary thing here. But guys, once again here, lahat ng nandito ginagawa ko na to ay available yan dito sa ating format. So ginawa ko lang na nag-double click ako dito para makuha ko to. But you can explore that if you have some time. So mas malinis na to. I will add here yung parang pinaka marker natin. I will select that. I'm gonna turn on the marker natin. Then I will make it, for example, a little bit larger, like 6. We have that. Tapos, pupuntan ko yung aking line chart natin dito. And I will gonna make it a little bit, mayroon siyang shade, ika nga, no? Yung shade natin. Lagi ko ng konting shade para hindi naman masyadong awkward. Tapos yung shade natin na to, a little bit, mas transparent pa. Maybe I could use 80% para kahit papaano, hindi naman parang lutang yung line natin. Tapos syempre, sa line natin dito, pwede ko tong lagyan ng mas maganda pa. Kasi parang napaka-pointed and gusto ko medyo aesthetic ng konti. I will gonna make it smooth like this. So, di ba? Parang kahit papaano, wow! Mas maganda. Pero depende pa rin yan ha kung anong klaseng ang gustong iparating. But for the sake of aesthetic, so ginawa ko siyang smooth, tapos naglagay ako dito ng pointers natin. Tapos of course, i-click natin to, lalagay natin siya ng visual border kasi para nakalutang at ayaw natin yan. Gusto natin, laging may separation ng tile natin or ng chart natin doon sa background natin. That's why I will select this one. So this time, tapos na tayo dito sa ating revenue trend natin. And now, insert tayo ng map natin. I-delete natin to at gayahin natin siya, insert natin yung mapa. So to insert map, all we have to do is click the insert here and arrow down at hahanapin natin yung maps natin. Maraming maps dito, but ito lang pipili natin, yung simpleng mapa natin.
I-click natin yan, then draw it summit here. Right? Pilitan natin ng konti tulad ng ganito. Then, yung location natin. Yung location natin, we will select that country. I will select here. Okay, parang, ayan, meron tayong mapa dito, di ba? Tapos, sige, pag-usapan natin sa country natin yung halimbawa unit sold, yan yung ilalagay ko dito sa bubble. Okay, so mapapansin natin, oh my God, mas maraming benta dito sa North America. And mas maganda, ang kagandahan nito, pwede mo siyang expand pa tulad ng ganito. You can make it a little bit larger or smaller like that. And syempre, yung pangalan nito, aayusin natin, babalikan yung format natin, and para maayos ito, okay? Hanapin natin yung title dito. Tapos, units sold by country. No? Ayaw natin yung mga sum of units. Units sold by country, yan, meron tayong ganun. Tapos, syempre, yung visual border natin, lagyan natin ng saddle para naman kahit paano hindi siya parang lutang. So, there you go. Maganda na yung reporting natin. Tapos, syempre, ilagay natin dito sa baba. Halimbawa, ano pa ba yung pwedeng ilagay natin dito? Okay, this case, ang gagawin natin dito is tingnan natin anong pwede nating ilagay. Like for example, meron na tayong country. Okay, meron na tayong sales country, meron na tayong ganyan. Okay, meron na tayo, ano pa bang wala dito? Yung segment, no? Ilagay natin yung segment natin dito. Yung segment, i-delete natin yan. Tapos pwede tayo dito mag-insert ng take for example, ito, yung ating clustered bar chart. Okay, yung segment natin, yan, lakihan natin ng konti dito. Okay, masyadong malaki and more pa pababa. Sagad na ba? Ayan, more na, no? Then sa x-axis natin, so y-axis natin dito, ilagay natin yung segment natin. Or, might as well, pwede nating ilagay yan dito sa ating, not segment, but maybe we could have yung product natin. Yung product, no? Tapos sa product natin, tingnan natin anong product yung pinakamabenta. So when you look at it, doon sa ating, yung sales natin, ilagay natin dito. So, ang pinakamabenta dito is yung Paseo. Pwede mo to i-configure. Once again, tulad ng ginagawa ko, ano po? Okay? Lahat yun nandito, pero nasanay na kasi ako na mag-double click dito, tapos isa-isa kong tanggalin yung mga bagay-bagay. Delete ko to. Okay, delete ko to. Tapos, right-click ako dito and I will add data labels. Tapos, eto naman, hindi na siya kinakailangan kasi redundant na yan. Delete ko ng ganyan. Tapos, eto, okay, revenue by product. I-rename ko lang to dito. Pero lahat yan ha, nandito yun sa ating title at ayan no. Ito ba, ito yun no, di ba? Revenue by product. Kung gusto mong profit yung pag-usapan natin, yeah, you can put profit here, revenue by product. As you can see here, maayos na yung result natin. Di ba? Tapos yung, uy, teka muna, parang nakalutang pa. Sige, lagay natin to ng ating visual border and I'm gonna make it subtle lang once again, katulad ng ganito. So, halos kumpleto na kasi meron tayong summary ng mga to. Ayusin natin ng konti kasi parang hindi ako masaya. Okay, tapos itaas ko pa to ng konti. Then this one, I could make it a little bit larger. And this one, a little bit larger. Kasi sabi ko nga, guide lang naman yan. Maaayos naman natin accordingly. O, di ba? Mas maayos na ngayon. So now, isang tingin po lang, we know that we have a total revenue unit sold in profit natin. And we have a trend here. Tapos meron tayo ditong idea na kung paano yung pinakamabentang product natin. Di ba? So in this case, tatanggalin ko naman to at ano kayang pwede ko pang ilagay ditong analysis? Kung kanina meron tayong product, now let's put here a segment. Yung segment natin, what I'm going to do is to click insert here. Tapos maybe a little bit here yung aking donut chart. Okay, donut chart. Then I'm gonna put here yung aking segment. Sa legend ko dito, we have a segment here. Ang daming segment pala dito, no? So, segment here, tapos sabihin natin na revenue pa rin ang pag-uusapan natin because this financial report, meaning to say more on revenue talaga. Actually, sales report, pag financial, I am more on profit maybe. Okay, pag sales, I am more into revenue. Pero pag supply chain, I am more into units. That is based on my experience. 'Di ba? Na pag gumagawa ako ng dashboard para sa finance, more on profit 'yon. Profit and loss, P&L. Pag sa sales department naman, more on revenue kasi wala naman pakialam si sales kung kumita ba o hindi yung company. Profit 'yun eh.
And pagdating sa supply chain, I am more interested into the unit sold because that is what we need to transport from our warehouse to the supplier or to our customer. Okay? So yun lang as additional information. Okay? And we have this one, yung sales natin. Okay? So as you can see here, hindi siya bagay kasi napaka-cluttered ng chart natin. Hindi mo siya mabivisualize ng maayos. So I highly suggest here, so instead na naka-area chart ka, pwede mong palitan to. Okay? Ang kagandahan dito sa ating Power BI na hindi mo kinakailangan i-delete yung chart tapos mag-insert ulit ng panibago kung ang purpose mo lang naman ay lagyan siya ng pagpalitan yung visual niya. Okay? Yan. So, i-click lang natin to. Then, pwede natin i-select dito sa ating build natin. Take for example, I want to make it, for example, clustered bar chart and way better than this. Okay? Then, once again, double-click ko lang to. I-delete ko to. Pero yung lahat to nandito yung lahat yan. Delete. Oops, naubos. Okay, we have like that. Double click hanggang sa lumabas tong blue area na to. We have delete. We have delete here. Okay, ito yung title nito. Dito kukunin sa aking title natin dito. Okay, sabihin natin revenue. Revenue, na-select lahat, no? We have here, revenue. Okay, revenue. Revenue. Okay, revenue by segment. Yan. Ayun. Okay, tapos I could delete this one. If I'm happy with that, okay na ako dito, no? But I could make it kasi parang napaka-awkward siya. Hindi mo makita lahat ng nilalaman dito. Okay, pro tip here, huwag niyong hahayaan na ang inyong Power BI report ay something na ganitong itsura, yung tipong putol at hindi mabasa. Kaya ang pwede niyong gawin, you could adjust this one a little bit. Eto, pwede natin tong lagyan ng mas maliit, mas malaki pa ng konti. Pero yamang talagang hindi talaga magkasya dito kahit anong pilit natin kasi malaki yan, ang pwede natin gawin dyan na fine-tuning natin is pupuntahan natin yung format tapos kukunin natin yung ating data bars, yung bars na to. At sa bars na to, pwede mong ayusin yan accordingly. For example, doon sa ating hanapin natin dito, data labels o ito, data labels natin, wala tayong data labels dyan. I-try natin tong i-configure accordingly. Okay, sa bars natin is you can find yung spacing natin. So maybe that is in y-axis, kaya sabi ko sa inyo, di ba? Kinakailangan yung explore to mga bagay-bagay na to. So nandito yan para magkaroon ng spacing dito. So isa-isahin nyo. Text, we have a layout here. Okay, yung minimum category, make it for example 40. Okay, hindi yan ang gusto natin. Or maybe that on x-axis natin, tapos hanapin natin dito. Okay? Values maybe, or range, or title, or whatsoever. Basta ang pinaka-importante dito, mahanap nyo to kung saan na to. Okay? Just try to find it kung nasaan to. Magiging homework na natin yan. Pero once again, you could ilitan mo to, at lakihan mo to, hanggang sa makuha natin yung maayos. 'Di ba? Ito, masyado pang maliit. Okay, make it like that. Ito naman, lakihan natin ng ganito. Okay? Kung hindi pa rin kaya, okay, once again, you could expand a little bit here, like that. Kasi ang gusto natin mangyari dito, na dapat, pag sinilip natin yung report natin, dapat kompleto po talaga yan. Okay? You have to search this one, ika nga. No? Okay? Itong part na to, no? Try to find this one, no? Pero gusto natin mangyari dito, lahat ng ito, it should be dapat kitang-kita. But for now, we will leave it like this para meron kayong gagawin na homework natin. Okay, eto, expand natin ng a little bit like this. Okay, so pagdating sa punto na to, okay, what if tingnan natin yung opportunity para sa atin na kung saan pwede nating tingnan yung pinaka detailed ng country natin. Because we want to see to it na nasaan ba talaga yung opportunity ng business natin. So I want to have a clear picture whereas pwede ako mag-decide kung anong country, saan tayo pwede mag-expand at anong country yung may
profitability natin, like that, or anong country na pwede tayong mag-reinvest, or saang country tayo, or sa anong branch tayo, pwedeng magkaroon ng more expansion, like that. So with this, gusto ipakita dito yung country, at the same time, lalabas yung total revenue, total units sold, and total profit. Kapag complex ang pinag-uusapan na data points at magkaiba sila, kasi this one is pera, tapos eto units, imposible natin mailapat yan pagdating sa chart natin. So that's why, ang pwede natin gawin dito ay pwede tayo mag-insert ng either table or matrix. Kahit alin ang gamitin mo dyan, wala tayong magiging problema. So in this section, kunin natin yung matrix natin. Okay, then there you go. I-drag natin sa rows natin dito yung ating country. Take for example here, country, country, country. We have that, sales, country, ilagay ko dito. Okay, then sa country natin na to, ang ilalagay ko dito is sa values, yung aking number one, I want to check the revenue natin dito. We have that. And of course, sa values natin dito, gusto kong makita yung total units sold natin. Alright, we have that also. And last but not the least here, I could put here yung aking pinaka-profit natin. Ayun. 'Di ba? And syempre, ayaw natin na naka-display dito is we have some. Ayusin natin to. Yung sales natin, gaya ng ginagawa natin dito, we should make it, rename for this visual, make it for example na we have a revenue like this, revenue here, revenue, okay, maling spelling natin, okay, and the unit sold, rename natin to, and we have a right click here, rename for this visual, and make it, for example, unit sold. Diba? Sa profit naman natin dito, i-right click mo lang to, then you can rename for the visual, and you make it, for example, profit. Right? And of course, pwede mo siyang i-adjust accordingly like this. Okay, para naman kahit papaano ay mas okay yung captioning natin. And for this, no, pwede mo pa siyang explore if you really want to. Okay? And ang kagandahan dito sa ating Power BI is that there's a lot of preset na pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng none, pwede kang gumamit ng board header, pwede kang gumamit ng, for example here, yung alternating rows natin. It's up to you kung anong gusto mong gamitin dito. So, let's say for example, eto yung gagamitin natin. 'Di ba? Parang alternating row para mas magandang tingnan ika nga, no? Then of course, parang sayang naman yata, no, na meron tayong space dito. Okay, ang isa rin sa mga way natin para mas mapaganda natin yung visual natin immediately is to make it more readable, naglalagay tayo dito ng space sa pagitan ng mga rows natin. And for us to be able to do that, punta lang tayo sa format natin, tapos hanapin natin yung padding. No? Yung padding natin, meron siyang dalawang bahagi actually. Okay, so usually nandito yung padding na to, no? Ngayon, medyo delay lang ng konti, no? Okay, meron tayong padding dito. Okay, padding, usually dapat lalabas yan dito. Yung padding natin, dalawang klase. Ito para doon sa mga visual niya. Yung padding natin sa grid, yun yung papalitan natin. Make it a little bit increase. For example, 4. Let's try. Okay, kulang pa yung 4. Gawin natin 5. Okay, and of course, we could make it, for example, 6 padding natin dito. Yan. Mas okay yung 6 natin. But a little bit here, hindi ko gusto kasi meron pa siyang kaunting, meron pang scroll, no? I could make it 5 na lang siguro. 'Di ba? So, if I'm happy with that, then there you go. Then, etong padding na ito, pwede mo siyang i-configure once again. 'Di ba? I-close mo lang tong X button na to para mawala yung search natin. Then, you could configure that. For example, here, specific column, formatan na natin to. And I want that is select natin na lahat sila sa revenue, no? Naka-check, dahil perang pinag-uusapan natin, kasi accounting yun eh, mas maganda, align natin into right. So ito din, yung unit sold natin. Okay, select mo to, tapos apply header here, apply total, then align mo yan into right dito. But wait, no? Unit sold, dapat wala siyang pera, wala siyang decimal point. So might as well, pagdating sa decimal place natin, gagawin kong 0 para mas malinis kahit papano. And of course, I could start resizing this one hanggang sa tumapat doon sa, okay, tamang ano, yan, tama, di ba? Ayun, no?
So yun po yun. Then of course, yung panghuli natin, yung profit natin, select this one. Tapos header here, naka-on dapat to. Pero ang pinag-usapan natin, then you have to put it like this. Okay? If you want, pwede mong palitan pa to. You can explore, for example, doon sa ating row header natin. Gusto mong palitan yung kulay as the color natin. Ayan. 'Di ba? Yan. Maraming pwede kayong gawin dito. Maraming pwede gawin dito. Yung column header natin, pwede mong palitan ng kulay according to this. 'Di ba? Ito, subtotal natin na yan, 'di ba? Pwede mo tong palitan. Okay, that is grand total row grand total or subtotal here. Hanapin mo to. You can change this one accordingly. Depende sa format na gusto mo mangyari. Okay? So yan, meron tayong magandang report na I think that medyo a little bit better here sa kinukuha natin na to. Because this one is more detailed, mas malinis at mas maayos. Tapos syempre, yung mga object na parang nakalutang, what we could do here is palitan natin to, lagyan natin to ng border. Visual border here, ayusin ko to ng mas maayos. We have that. Okay, ito din, i-click ko to. Tapos yung aking visual border dito, I'm gonna select that one para naman kahit paano meron tayong ganito. Then, okay, maglagay tayo dito ng slicers natin para sa taon. Kasi mapapansin natin dito, itong parte na to ay lahat yan ay naka, ayan, yung pang buong taon. So mag-insert tayo ng year dito. So para makapag-insert tayo ng slicer is we have to click the insert and arrow down here. Then we could select all of these. Kahit alin yan pwede nating piliin. But for the sake of our demo, pipiliin natin itong slicer natin na to. And one good thing about here in the Microsoft Power BI compared to Microsoft Excel, if I'm going to ask you a question, sino dito ang nagtatrabaho sa Microsoft Excel, gumawa ng dashboard, naglagay ng slicer, and you suddenly realize na yung dashboard mo, kinain na ng slicer? Meron ba? Okay? Meron ba? Meron bang ganon? Meron ba dito? Yung gumawa ng dashboard na sa ano, sa Microsoft Excel, tapos yung ano no, yung dashboard mo kinain ng buong slicer. So medyo yun ang hindi ko gusto pagdating sa Microsoft Excel. But Microsoft Excel is the something tools na I really love ko yan. Okay? Pero ayoko talaga ng slicer na Excel. So dito, nag-insert tayo dito ng slicer and we want to add here yung year natin. Okay? Because select the year here. So, mapapansin natin dito, um, pwede kang pumili in between. Tapos, ang kagandahan nito sa Power BI natin, pwede mo siyang i-configure sa gusto mong mangyari. Pwede mong in between, pwede mong gawing vertical katulad ng ganito, depende sa pangangailangan. Pwede mo siyang gawin na drop down, pwede mo siyang gawin na yung pinaka-tile natin, 'di ba? Parang ganoon. It's up to you. Pwede mo siyang gawin 'yan. Okay? And therefore, like for example here, kunin natin dito yung ating yung mas simple yung drop down na lang siguro. 'Di ba? And I will draw it here like that. Ilagay ko dito yung slicer ko dito. Tapos masyadong malaki, lilitan ko lang siya ng konti. 'Di ba? And eto na, slicer natin dito. Lagyan ko siya ng a little bit border para kahit papaano maganda naman siyang tingnan. So in this case, I'm gonna check that border natin dito and i-click natin to and there you go. 'Di ba? Whereas, okay, pwede kang pumili ng 2023 or pwede kang pumili ng 2024. And this automatically lalabas po 'yon. Okay? And one good thing about here in the Power BI, yung visual mo mismo, for example, yung Paseo. Yan. VTT, Amarilla, Carretera, Velo, Montana, lahat po yan, lahat ng visual natin, pwede po siyang maging slicer itself. Di ba? Napaka-powerful po nito. As you can see here, meron tayong beautiful dashboard here at syempre, i-insert natin dito yung ating logo natin. So, para mag-insert tayo ng logo dito, what I'm gonna do here, I will put here the insert image. Then we have desktop at hahanapin ko yung aking, ito, yung sa marketing natin. Tapos, insert ako dito, for example, Data Analytics Philippines at saka itong dalawa na ito, DSA logo. Right? Tatlong logo insert natin dito. We have that. Alright? And of course, dahil hinirang na, yan, insert pa tayo dito. And I will insert here naman
yung ating Data Analytics Philippines. Whatever mapili natin, okay, feel free to insert that. Okay, pero sa inyo, kung gusto niyo mag-insert ng logo, ng gusto niyo, okay, please go ahead on that, no? Pantay natin to, kita natin ng konti, yan. So, ilagay natin dito. Okay, so yeah, meron tayong ganitong klaseng galawan. Okay, so with this, okay, tapos na yung dashboard natin, zero coding or low coding kasi ang punto natin dito is pwede kayong gumawa ng complex dashboard report na hindi na kailangan ng sobrang daming coding. Kasi ang coding lang natin dito is yung sa calendar lang, 'di ba? And the rest, inasahan natin yung native na column na meron tayo sa dataset natin. Okay? So, may nga dito, coach, nagkaroon ng error sa paglagay sa nakalagay na disable daw yung maps natin. Okay? Kung naka-disable yung map, try to use ChatGPT maybe, or yung sabi natin dito, okay, yung option settings natin, make sure ang lahat ng ito is dapat naka-present po yan dito, di ba? Yan, dito sa ating preview pictures, dapat lahat po yan. Okay? Kasi pag wala dito, tanggalin ko to halimbawa. Okay? Tanggalin ko to halimbawa. Mag-i-restart kasi ako so wag na lang. Okay? But yeah, of course, ito po yun, no? You can search try why is that the case that hindi lumalabas yung visual natin. Okay? I highly suggest na kung gusto niyo talagang maging isang data analyst is you have to participate yung official forum natin. And one good thing about it is sa Power BI mismo, you could click here sa help natin and all of this, lahat ng ito ay pwede natin magamit as a resources. Forum, official community. Kasi halimbawa dito, no, pag pinunta natin yung learning guide natin, if you open that, eto yun. Okay? Tell me more about Power BI. Nandyan yan. Yung mga lessons na to, discovery, discover data analysis, lahat ng gusto natin matutunan, almost nandito sa part na to. Okay? And if you look, for example, here, yung training videos, if you click that, ayan, Power BI na to. Okay? Official site ni Power BI, nood lang kayo dito. Pero sabi natin, 'di ba, kahit hundred of hours o thousand of hours kayong manonood diyan, hindi kayo bibigyan ng certificate of completion. Kaya naman, o kaya ang purpose natin ng ganito ay ma-demonstrate natin ng much better closely sa real world kasi pag itong demo lang kasi inasahan natin na to, medyo konti lang yung portion na makukuha natin. Diba? But we enhance this one into something like this. But bear with me, lahat naman itinuro ko, almost ito lang naman ang ginamit natin na visual. Okay, inayos ko lang ng kaunti para kahit papaano maging mas presentable. 'Di ba? At kung pusundan po natin 'to, yung ating extra credit natin, pwede mong puntahan yung ating view dito, then you could select kung anong gusto mong format. Halimbawa, gusto mong dark. Wow! Dark format, 'di ba? Dark theme, yo. 'Di ba? Gusto mong pang babae? Medyo babae-babae ang datingan, lavender? Yes, of course you can. 'Di ba? Meron yan dito. Gusto mong sabihin natin na more likely like oh, so more colorful. Yeah, boy. Or sabihin natin na ano, na ito, 'di ba? Ayan. 'Di ba? A lighter shade of blue. Okay? Gusto mong a little bit something. Di ba? Ang dami kang pwedeng pagpiliin na custom color dito. Ikaw na lang bahala ang pumili dito. Di ba? Gusto mo, yeah, I want to have something like a background or wave or whatsoever na gusto natin gawin dito na hindi mo na kinakailangan mag-modify pa ng modify kasi nandyan naman na sila. Okay? So, you can select this one anong gusto mo dito. But, of course, okay, ang ginagawa natin ay yung default theme na lang siguro. Pag ako gumagawa ng trabaho dito, it is something like eto much better, 'di ba? Okay, ayun, ganun, no? So, yun lang. I-save ko lang to. Tapos, I think that we are good to go. So, ito lang ang problema dito kasi nagkamali tayo ng paglapat ng wireframe. So, maybe I will rename this one. Okay, I will rename this one. Ito talaga dapat yung report natin. Right-click here, rename tayo dito, tapos ito yung report natin. 'Di ba? Yung wireframe is tanggalin natin to. Okay, and this one is our wireframe. Sample lang naman to kanina. 'Di ba? Tapos syempre, I will put it here. Yan. So, para ito hindi siya lumabas kapag nag-publish tayo in case, i-click lang natin tong hide na to, hindi siya lalabas sa pag-publish natin. Okay, so itong sample natin na to, pwede mo tong ayusin depende sa gusto mo.
Okay? Ito, kung medyo usi ka ng konti at tingin, parang, teka muna, parang hindi pantay, no? So, kung hindi siya pantay sa paningin mo, pwede mo pag-enhance. Control click here, di ba? Tapos, format ka dito, yung alignment natin dito, pwede mong kunin yung align, ito, distribute horizontal evenly. Pantay-pantay yan. Oh, ito rin, hindi rin pantay. Ito. Para mapantay mo siya, i-click mo to, i-click mo to, yan, i-click mo yan, then format tayo dito para kahit papaano mas okay yung alignment natin. Alignment natin, distribute vertically, mas pantay siya ngayon. Kung napantay na to, pwede mo na to i-adjust accordingly kasi yan, meron naman siyang guide. Okay, so yun, mas okay siya kahit papaano. And of course, finally, pwede mo nang tanggalin itong mga guide mo na to kasi ginamit lang natin yung guide kanina na dito lalabas yung report natin. 'Di ba? View ka lang dito para mas malinis ika nga. Tapos syempre, kung sakaling magde-deploy ka na halimbawa, okay, some people could move your Power BI ng ganito, 'di ba? Nagagalaw. Kung ayaw mong magalaw, di don't, 'di ba? No, joke lang. Okay, i-click mo yung ito, lock object. Okay, under yan sa view natin. Pag naka-lock object tayo dito, hindi na nila magagalaw yung dashboard mo. 'Di ba? Oh, 'di ba? Pwede mo i-click, but you cannot move. 'Di ba? So, ayun. Ito, kung gusto mong i-click to, yan, i-click mo yan, control click. Okay, gawin pantay-pantay. 'Di ba? Na-select na ba silang lahat? Click, control click. Okay, ayaw niya, no? Select natin ng ganito. Ayaw talaga. Okay, select ko silang lahat kasi parang hindi ako masaya sa bahagi na to. Okay, tapos format lang ako dito. Alignment, gagawin ko siyang ito, middle. Okay, asan yung middle natin dito? Align middle. O, di ba? Para talagang pantay po talaga siya. Okay? So with that, what I'm gonna do here is isi-save ko to. Okay, isi-save ko to. Then, yan. I-close ko yan, saka i-upload natin. So halimbawa, dumating kayo sa punto na dinownload yung report. Di ba? Dinownload yung report. Parang, I'm gonna make claim na sa akin to. Okay? Sabihin natin itong date natin na to na March. Ano bang March ngayon? March 15, ano? March. Sanay ako ng ganito eh. March 15, 2025. Like that. Yun yun, di ba? Yun yung financial report natin. You open it, you download it on your own, then all of the sudden, when you open it, para tapusin na natin itong topic natin na to, when you open it, there's something like this ang pwede mangyari. Okay? Open natin to. Okay? Okay. Yan. Okay, so natatanong, yung recorded video natin ay available po yan sa Facebook natin kasi replay naman to eh. So ito yung report natin. Okay, yan. Okay, may nakalagay dito introducing Azure Map. Okay, for now I'm gonna make it close na lang muna, not now. Then ito kasi yon. Pag nag-refresh kasi ng data dito, whatever na meron tayo sa visual natin, I mean, whatever na meron sa resource natin, magre-reflect dito. But when you click refresh here, something went wrong happen. Okay? Kasi ito, hindi niya nahanap. Siyempre, pag hindi niya nahanap yan, magkakaroon ka ng error. 'Di ba? Kaya ituturo ko sa inyo dito, pro tip, kung paano aayusin yung path ng file name natin. So ito, pag nag-refresh ako dito, nagkakaroon ng error. Pag binuksan ko yan, yung aking transform, alright, yung transform natin dito. Then, if you look at it, ayun, may malaki tayong problema. Kaya ang gagawin natin, ang sabi dito, data source not found. Nagpalit kasi tayo ng ating folder name natin. 'Di ba? From financial report, ginawa natin financial report space March 15, 2025. So what I'm gonna do here is kukopyahin ko yung buong path. Okay? Then, pupuntahin ko yung aking Power Query. Then, itong aking source ko na to, I will modify here yung buong path ko na to. Ayan. Siyempre, hindi kasama yung XLS natin. Itong buong path ko na to. Okay? Paste ko tong part na to. Then, refresh. Okay? Fix na ulit yung data natin. So, click ka lang somewhere here. Okay? Ayan. Click ka lang dito hanggang sa makuha natin. Alright? Then, there you go. Fix na po yan. So, close and apply here. Then, pag-refresh natin dito, okay, mapapansin natin, okay na po sila ulit.
O, di ba? O, di ba? Yun yung pamamaraan para maayos natin. So, I will select here 2020-13 or lahat sila. Is-select ko na lang to. Or I will gonna make clear selection. Then, save it here. Okay, I'm gonna close that. And of course, okay, nasa na yung ating part na to. I-right click ko to. Then, I will send to zip file. Okay, sa lahat ng nasa Zoom. Ibibigay ko sa inyo to ng buong buo, walang labis, walang kulang. Okay? So congratulations sa mga nasa Zoom kasi meron kayong ano. Paano naman yung mga nasa labas, Coach Abs, di ba? Papayag ba kayo na yung nasa Zoom lang ang merong copy ng report natin, ng Power BI report natin? Papayag ba? O kung papayag kayo, edi sige, okay na, payag pala kayo eh. Di ba? Okay, sige, para lahat magkaroon ng kopya, what I'm gonna do here is that pupuntan ko yung itong ating group na to. If you want to have that copy, okay, I will upload that. Okay? Desktop tayo dito, tapos yung ating, asa na yun dito? Hindi ko mahanap. Ito, yung financial report natin. I'm gonna upload that, open it. Tapos syempre, ito po yun. Okay? Ito yung ating completed project natin dito. Para sa inyo po yan lahat. Okay, meaning to say, claim it yours, sa inyo na yan, benta nyo, pagkakitaan nyo, claim it, oh, portfolio ko to, di ba? Sa inyo na yan. Kayo na bahala dyan. Okay, basta gamitin nyo lang sa tamang pamamaraan. Okay, sa malinis at maayos. Okay, sa inyo na po yan. Okay? So, I think that everybody is happy right now. Yan, sabi natin, in just 2 hours. Okay, tatapusin natin. Nagkaroon lang tayo ng konting extension kasi meron tayo mga pa-shoutout kanina. Diba? Meron pa tayong pa-shoutout. But anyhow, okay, I think that we are good to go here. Okay, pag sinundan natin yung replay natin, I guarantee you, even if you are zero knowledge in Power BI, you can do it. You will gonna do it. 'Di ba? Kaya hindi ko lang kasi ginawa ng pang ano no, hindi ko lang kasi ginawa ng pang workshop type na you have to follow me along because hindi ko mapapalabas yung ganitong kalaking report kapag nag-workshop type tayo. But nonetheless, this is 100% free once you have submitted tawag dito yung sample na ginawa ninyo enhance way you are better than sa mga nangangarap na hindi pala nagsisimula. Okay? So, bago tayo magtapos, okay, let me know if you have any questions so far. Ayan. Kailan makukuha yung certificate? Okay, sa Monday, i-upload namin yung instruction kung paano isasabit yung project natin. Magbibilang lang tayo ng 10 days. Okay? Then, ibibigay natin yung certificate of completion. Okay, di ba? Magsisimula ng Monday, magtatapos siya ng Sunday. So, you have 7 days to complete this project. Tapos, bilang kayo ng 10 days, marireceive nyo na ang inyong certificate of completion. Okay? So, sana makatulong sa inyo itong part na to, no? And, as I promised, marami pa tayong mga report dito. Maybe the next one is I'm gonna make it like this, no? Yan, itong part na to. At kung replay ang pag-uusapan natin, it will be available in our page natin. So, 30 days, lalabas siya dito. Nandyan yan, 30 days yan. Pero syempre, okay, nandito yan sa ating YouTube channel, which is yung handle natin is yung DSA. Kung meron kayong extra time, paki-subscribe naman, di ba? Okay, you don't have to. Okay, you don't have to. Kasi wala naman akong pakialam sa YouTube channel na ito, di ba? Okay, basta ang pinaka-importante sa akin is tawag dito, makapagturo ng libre, makapagbigay ng certificate. Kumbaga, binabato ko lang lahat ng content ko dito for the sake of replay. But what really matter for me most is kasi yung live training. So you can see, dinemo na natin to last time. Nandiyan naman yan, pero iba yung touch natin kumpara ngayon. Okay? Because I just want to play around with the content. Ika nga, di ba? Tapos syempre, gusto ko rin, ito kasi yung pinaka yung pinaka alter ego. Okay? Kumbaga ito yung pinaka-outlet ko. Dito kasi sa bahay, wala naman akong makausap pagdating sa data analytics. So since gusto kong merong kausap lang naman, meron akong kakwentuhan kasi actually hindi naman ako nagtuturo. Nagkukwento ako. 'Di ba? Gusto ko lang may kausap, gusto ko lang may kwentuhan at ang kakwentuhan ko itong sambayan ng Pilipino. The 104 followers with us, the 60 in our Zoom, the 100 plus here in our live channel.
Okay, in our live broadcast natin, yan yung mga kausap ko. And yes, may promise pa nga ako sa inyo, di ba, na every now and then, maybe once a month, magkakaroon tayo ng coffee session na kung saan, usap-usap tayo patungkol sa data analytics. Okay? Then, yeah, that is parang online kapihan. Hindi, iba yung kapihan na sinasabi ko guys ha. I mean, coffee session, walang specific topic, kwentuhan lang. Okay, mga isang oras, 'di ba? Tambayan session na mag-share tayo ng mga experiences natin, mga skills natin about data analytics, baga everything. Pero walang certificate 'yon kasi kumbaga kwentuhan lang. Okay ba 'yon? Because we really want to support our community. Kasi ramdam ko na marami sa atin dito ang naghahanap ng upskilling, tapos walang pambayad, 'di ba? Hello? Do you really need to spend money to learn more? As you can see, Data Science Analytics and Data Analytics Philippines provided lots of free training. 'Di ba? So, nasa tamang community kayo, usap-usap tayo. I'm your pambansang data coach and I am here to help you sa abot ng aking makakaya. Muli, ito po ang inyong pambansang data coach, Coach Abs, at nagsasabing tara, sama-sama tayo sa Data Gumpay. Thank you so much and God bless. That is the end of our training for today. Goodbye.